Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos tila tahasang nahuli at tinawag na sinungaling ni Senator Jinggoy Estrada ang bagong House spokesperson ng mababang kapulungan na si Princess Abante sa aligasyong pinatay na umano ng Senado ang panukalang 200 pesos wage hike para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. At tila pinatutsa pa ng Senator Jinggoy Estrada ang abogadang si Princess Abante na dapat mag-aral o magsaliksik bago mag-ingay sa mga issue. At hindi rin nakapagpigil ang senatorial-elect na si Rodante Marcoleta. Di man pinangalanan, ngunit datapwat tila na sampal ng katotohanan at kahihiyan ng Kamara at ang House spokesperson na si Princess Abante. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, Senatorial-elect Rodante Marcoleta hindi na nakapagpigil pa na magbigay ng komento. Narito ang full video at buong pagpapaliwanag ni Senatorial-elect Rodante Marcoleta na siyang tila gumimbal at sumampal ng katotohanan sa lahat ng mga kongresista sa Kamara at sa bagong spokesperson na si Princess Abante. Sabay-sabay nating panoorin ang full video. Yung ipinasa po ng Kamara de Representante na legislated wage hike, talaga namang ang buong plenaryo po nagpalakpakan. Yay! Mabuhay si ganito, mabuhay si ganyan. Naipasa po sa huling pagbasa ang 200 pesos wage bill. Oo, kasi ganito yan. Opo. Yung version namin, 200 pesos. Ayan. Madali kasi yun. May populist kasi ang banat dito eh. Siyempre, palakpakan yan. Siyempre, kung mas malaki, palakpakan. Yes. Ang traditional kasing sistema natin, para bang ang nangyayari, ang House of Representatives, reckless. Opo. Tira ng tira, ano. Okay. Kayo naman kasi, pag tumira, tira bulag eh. Ganun, ano. Masyado kayo reckless. Akala ninyo, kung mo ba 200, kung mo ba papalakpakan kayo ng taong bayan. Eh kami naman kanya ang mas umiintindi. Kami yung, kumbaga sa truck, kami yung clutch, kami yung nagbabalanse. Ayan, opo. Sa kanila naman kasi 100. Sa Senado. Sa Senado, opo. Ngayon, siyempre magdidebate yan. Ngayon, siyempre, pagdating sa Senado, sila daw yung, ngayon, party na rin ako na Senado, di ba? Opo. Kaya lang, ang aming inaugural session, Sa sa July 28 pa. Opo. Kaya technically, hindi pa ako kasali doon. Totoo po. Oo. Kaya lang, meron pa naman hanggang ilang araw pa. May isang linggo pa ba? Para kung bago magtapos? Bago magtapos. Hindi, nagsinadya ni Jormen tayo nung isang araw po eh. Nung 11 mismo. Wala na. Wala, nagsinadya Jormen na po kayo. Yung impeachment kasi. Opo. Wala na. Wala na po, hindi na talaga. Ngayon, ano ngayon ang sinasabi nila? Ang sabi nila, sinisisi daw po nila ang Senado. Sumagot naman tuloy ang Senado. Sabi niya, yung sa aming version, 100 pesos, 2024 pa, pasado na. Pinasa nyo niya itong 200 pesos noong nakaraang linggo lang. Tapos, sabi niya, ipinasa nyo sa amin. Kaya tuloy nagagalit yung mga senador na pinalalabas daw po ng mga nasa Kamara na Senado ang nagkulang. May pagkakamali kung bakit po hindi na ipasa. Balik na naman sa issue. Kayo, pinagmamadali nyo kayo pag nandito na sa amin. Yun, Pero kayo, tinulugan ninyo. Tama kayo. Kagaya nung impeachment. Opo. So, ito, pangalawa na ito. Kailan nyo lamang ipinasa sa third reading, pero kami naghihintay kami 100. Opo, 100. Siguro, kung December, pinadala nyo na rito, maraming panahon. Natalakay ng maayos. Baka hindi na tayo nag-bycam, inadapt na lang natin. Total, 100 tayong pareho. Sasabihin namin sa inyo, okay, so i-adapt nyo na lang ang Senate, o kaya i-adapt namin na sa inyo, wala nang bycam, tapos. So ito nangyari, sisihan. Opo. Wala tuloy na ipasa. Wala tuloy na probecho ang mga magagawa. Samantala kung tutusin, kahit 150 na lang siguro. Parang pumunta ka na lang sa gitna. Ako sa totoo lang, kay 150, kay 100, akong tatanungin ninyo, kasi sa taas ng bilihin ngayon, totoo. hindi na talaga
makahabol yung kinikita Tama. doon sa presyo ng bilihin. Totoo po. Ito recognize natin. Oo. Kaya ko sabi, kung 100 pesos kung at sen, sa loob ng 20 araw, hindi mga 2,000 rin sana yun. Ang may dadagdag. Kailan lang ipinasa, di ba? Opo, nung last week lang po, nung Pero ipinasa. yung version ng Senate, kailan pa? 2000, last year pa po, pasado na. Oh. Hintay nga sila ng hintay sa version ng Kamara. Ang sabi ng Kamara, i-adapt nyo na lang yung 100 pesos para maipasa na natin. Kasi kung ipapasa natin yung 200, may pangamba kami na baka i-veto rin ng Pangulong Bongbong. Hindi sasang-ayon ng mga negosyante dyan. Ayaw na economic team Oo. Meron na silang Yun na statement Kasi nga, ang mangyayari nga naman, hindi kasi pare-pareho ang kalagayan ng ating mga negosyo rito. Meron talagang kayang-kaya. Kahit Ay, siguro opo. 500, kaya pa yun eh. Tama kayo, Kahit opo. 1,000, sa totoo lang, meron talagang kaya. Aha. Ako, ina-advocate ko nga, yung lahat ng negosyo, lahat ng kumpanya nakasama sa 1,000 top corporations. Okay, 1,000 top corp. Oo. Kung ako lang Oo. maring i-file ko yung bill na. Oo. Yung lahat ng kumpanya nakasali sa 1,000 top corporation, Opo. increasean yung kanyang mga 100%. Aba, di times 2 yung kanyang prosento. Oo. Oo. Oh. Yun, doon lang magsimula. Alam mo kung bakit? Opo. Kaya niya eh. Tama kayo, may kakayahan yan. Oo. Pwede nating palituin yung kinita ninyo, tubong lugaw na kayo ngayon. Oo. Sa baba ng salaries na inyong Sinubigay sa empleyado ninyo. Opo. ibinibigay, ipinambabay, sinusweldo sa inyong mga Opo. gagawa. Ah, Ano na yan? Timely na yan. totoo. Na kailangan doblehin natin. Oo. Kasama sa top 1,000 corporation, Meralco no? So, sa mga tweet, meron kasing kumpanyang hindi niya kaya Ay, talaga talaga. po, opo. So, kasi legislated to, wala kang Opo. magagawa. Across the board to eh. Nationwide po ang implementation Nationwide. yan. Opo. Kaya nga meron tayong, di ba, may mga wage board na... Yes, regional tripartite wages Ngayon, board. pagkaan mo, talagang medyo delikado talaga yung legislated. Oo. So, siguro as a compromise, siguro kung ginawa nilang 150, at saka siguro, December man lang inano, kaya January. Ayan, opo. O Pebrero, pwede pa May hanggang panahon Pebrero. pa sana parang dinggin. Opo. Di ba? Hindi Oo. yung Hunyo na eh. Wala. Hanggang sa magsinidye. Nag-celebrate ang Kamara, yung pala, Palakpakan. nagpalakpakan, nung ipinasa, hindi pa pala naibigay yung mga dokumento sa Senado, kaya sabi ng Senado, nagpalakpakan kayo, asaan na yung Wala. papeles? Ipinasa pala, this week lang, parang Tuesday ata o Wednesday lang, parang Monday. Nagpaliwanag yung bagong tagapagsalita ng HOR eh. Ay, nako. Pero anyway, iyan ho ang magiging box populi natin sa araw na ito. Ang ating magiging tanong, sino ang nagkulang sa hindi pagkakapasa ng wage hike bill? Oho. Yan po mga kababayan, nilinaw na po ni Senador Marcolita kung bakit nagkaganon, anong nangyari sa 200 increase na yan na masyadong nasaktan ang maraming Pilipino, ang maraming manggagawa, pinaasa, pinagmumukhang tanga, ginagago. Yun po mga kababayan, masyadong masakit po sa mga kababayan nating manggagawa na talagang pinaasa lang po ng sobra mga kababayan. Kaya sana ay hindi na po maulit ito kasi nakakahiya po. Malinaw po ang naging dahilan mga kababayan, pinaliwanag po ni Senador Marcolita na matagal na palang handa ang Senado sa kanilang 100 na ipapasa na increase. Ang problema lang itong Kamara ay tinulugan uli mga kababayan at ang gusto pa nila 200 kaagad, napakalaki. Okay? Sabi ni Marcolita na reckless na po, napaka-reckless at tirang bulag. Ganun po yung nangyari. Anong nangyari? Wala na, patay na. Wala nang increase na mangyayari nito. Napakasaklap po mga kababayan. Yan po kasi ang parang papakitang tao lang, palakpakan, kunwari approve na yung 200 tapos wala pa pala kayong pinasa sa Senado. Kaya para sa akin kalukuhan po talaga ito at malaking paggagago sa mga manggagawa, mga kababayan. Kawawa po na talagang nasaktan sa mga pagpapaasa po ninyo na may ibibigay kayong increase na ganun kalaki. Kaya malinaw na po mga kababayan kung sino po ang nagkulang. Nagkulang ang Kamara ayon kay Senador Marcolita kasi 2024 pa handa na ang Senado kaso walang pinasa
itong Kamara mga kababayan. Kaya yung sinabi po ng spokesperson ng SOR ay sablay po kayo. Huwag niyong ipasa sa Senado ang mga pagkukulang ng Kamara kasi malinaw po, napakalinaw na hindi niyo ginawa. Reckless kayo, tira bulag, tinulugan, parang sa impeachment din. Katulad ng ginawa sa impeachment mga kababayan na hindi po talaga ginawa, tinulugan mga kababayan. Okay? Kaya ano po sa tingin niyo mga kababayan, tama po ba na ang Kamara ang nagkulag o ang Senado? Ano po sa tingin po ninyo? Ako po ay naniniwala po kay Senador Marcolita kasi napakalinaw po yung paliwanag po niya mga kababayan. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!